Welcome back mga brothers sa ating exclusive first impression test ride dito sa bagong FKM scooter. So eto mga brothers, eto na yung pang-apat. At eto yung pinaka parang high class o pinaka top of the line nila na ilalabas pagdating sa scooter. Bakit ko kasi nasabi yon? Kasi mga brothers, meron siyang hybrid features. So ibig sabihin daw ng hybrid, tumutulong po yung electric starting motor pagdating sa arangkada ng makina na parang 0 to 3 seconds no na arangkada at nagbibigay ng around 3% na power pagdating sa kanyang arangkada. Ang kagandahan pa doon mga brothers, mas less yung fuel consumption mo kasi nga sumusuporta ang electric starting motor pagdating sa arangkada sa makina. So once again, maraming salamat Sir Francis na in-educate mo kami ni R-Mark Moto about dyan sa hybrid na features na yan. So mga brothers, tara sakyan natin. Ikot tayo dito ulit sa ating vicinity dito sa FKM no, para mapakita sa inyo. And once again mga brothers, hindi ko sa inyo masasabi kung ano ang kanyang specs no. Ngayon muna puro impression lang tayo dito no. Mga staff ng FKM shoutouts Alright mga brothers, isang ikot, low speed muna tayo, damahin muna natin yung scooter. Yung for idea lang po, bigyan ko lang kayo ng konting glimpse, malaki yung kanyang pangangatawan. No? And I consider na ito parang maxi scoot category in a small displacement package. No? Sa low speed, napaka-smooth niya, napaka-swabe niya dalhin. Walang problema. Yan, napansin ko rin, nang in-start ko yung motor, tahimik siya. Sigurado meron itong silent starting features. Tapos ang gusto ko pa sa kanya, during ng ating low speed testing, hindi siya ma-vibrate at wala ako nararamdaman ng dragging, no? So swabe lang ang ating pakiramdam sa scooter na ito. Yan, low speed muna tayo mga brothers. Tignan natin ang kanyang performance pagdating sa low speed. Pag low speed, ang ano niya na, ang nimble niya sa kanyang low speed. Magaang siya despite sa kanyang body structure or body design. Ang gaang niya na dali no. Tumatakbo tayo ng around 30 to 40 kilometers. By the way, ang ganda pala ng kanyang dash panel. TFT na to, na full color display. Ayan, so hindi ko muna sa inyo papakita yung mga features dyan, no? Binibigyan ko lang kayo ngayon mga brothers sa ating first impression ng glimpse sa scooter na ito. Alright, sarap mag test ride ngayon, hindi ganun kainit, buti kumilimlim, awa ng Diyos, at hindi tayo maluluto sa araw. Alright, sarap Ito maganda talaga sa mga scooter, binibigay nyo sa iyo yung comfort pagdating sa handling, pagdating sa seating, nandyan siya. At foot position, napakaganda. At may dalawang option siya ng seats. Pwede kang pumasok sa standard, pwede ka naman pumasok ng parang cruising style, yung puput forward mo yung paa mo. Ayan. Abot ko pa naman kahit 5'4" lang ako, wala namang problema. Kasi itong pag nag put forward ka, dapat mga 5'7" ka na rito. Pero 5'4", no problem at all. So mga brothers, after natin itong i-test ride for the impression ride, magkakaroon tayo ng walk around sa bagong version ng kanilang Venture 150. Yan nga yung Ultimate Edition. So bigyan natin ng konting arangkada mga brothers para maramdaman natin yung torque pagkaliwa natin dito. Uy, swabe Swabe yung arangkada niya Hindi ka naman magugulat sa arangkada niya. Mararamdaman mo yung power niya. At the same time yung pagka-smooth ng kanyang arangkada, yung kanyang sipa. Ayan. Tapos liko natin ng likon-liko. Okay arangkada ulit. Alright, no? I wonder ano kaya nga specs ng engine nito. Hindi siya dragging, hindi naman sobrang galit yung makina. Mararamdaman yung makina na nag-accelerate, pero yung vibration nagustuhan ko dito kasi hindi masyado, no? Tamang-tama lang, konting-konti lang yung pagka-smooth
niya nandun talaga. I guess masasabi ko isa ito sa mga smooth na scooter na nasakyan ko sa pagre-review ko ng motor, mga brothers. Aba, first impression ride pa lang dito sa bagong hybrid scooter ng FKN. Mukhang mabibigyan ko to ng rate ng out of 10 ng 8. Ayan. Pero syempre kailangan pa rin natin tong full review pagdating sa ating test ride, no? So abangan nyo mga brothers ang ating series dito sa motor na ito, dahil re-reviewin natin ng specs and features nito. Magkakaroon tayo ng walk around, tapos magkakaroon tayo ng performance review, long ride review, yan, cornering review, off-road review, yung mga pwede nating ipasok, no, sa kanya. Traffic situation review dahil sa itong scooter. Yan yung mga gagawin natin. Pero for a while, ito, iiwan ko muna kayong bitin ulit. Okay, no? So mga brothers, kung nagkakaroon kayo ng interest sa scooter na ito, baka naman pwede nyong i-follow ang ating page. Yan. Tapos mag-comment na rin kayo, no? Kung anong masasabi nyo sa scooter na ito, o yung mga ini-expect nyo, no? Possible na mga specs and features. Ayan. At syempre mag-like na rin kayo sa ating episode. At ang pinaka-importante mga brothers, i-share nyo ang ating episode, no? Para naman sa konting suporta at para mas maraming makakita ng mga brothers on the wheel natin. Kung dito naman kayo sa YouTube nanonood mga brothers, mag-subscribe na kayo at sipain nyo na yung kalembang na yan para lagi kayong updated sa tuwing maglalabas tayo ng mga updates dito sa Pecon. Dahil isa po ang short motto na maglalabas ng mga exclusive review dito sa motor ng FKN. Alright, so mga brothers, iiwan ko muna kayong bitin at nakatunganga sa motor na ito. Ride safe mga brothers, and cheers!